Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang mga hakbangin sa pag-aayos ng pahina ng isang pahayagan. Sa mga taong sanay na sa mga gawaing pampahayagan, gaya ng mga punong editor, copy reader, ng pahayagang pang-araw-araw, ang pag-aanyo ng pahayagan ay ginagawa agad ng tagapangulo ng City Desk. Subalit, sa mga baguhan naman, lalo na sa mga editor ng pahayagang pampaaralan, iminumungkahing magkaroon din ng logbook na tinatawag na mga maiwasto ang mga iyon. Maaari nang masimulan ang paghahanda ng anyo ng pahinang pangmukha ng pahayagan, ngayon din ang iba pang seksyon nito. Sa mga ganitong gawain, laging kailangan ang pagpapatnubay ng mga gurong tagapayo. Narito ang patnubay sa pag-aayos ng pahina o gabay ng mga banta, ulat-halain at iba pa. Una, ilagay ang pinakamahalagang balita sa kanang itaas sa ibaba nito. Ang sumusunod sa kalagahan, ilagay ang kalapit nito, ang kaugnay na larawan. Pangalawa, paglayuin ang dalawang istoryang magsing haba o magsing halaga. Gayunpaman, kung hindi maiiwasan ang paglapit, kailangang pag-ibahin ang tipo ng dalawang ulo. Pangatlo, ibahin ang anyo ng mga pahina sa bawat labas ng pahayagan. Lalong magaling kung makagagawa ng schedule ng paglabas ng uri ng anyo ng pahina. Halimbawa, sa unang isyu ng pahayagang pampaaralan ay anyong timbang ang focus. Sa ikalawang isyu naman ay impormal na ayos. Sa ikatlo ay horizontal. Sa ikaapat ay magkahalong timbang at bai-baitang at iba pa. Sa mga ganitong paraan, mayroon na kaagad ideya ang patnugutan, hinggil or hingil sa susunod na pag-aanyo ng pahina. Pang-apat, pamalagiing hindi nagsiksikan ang mga materyales sa iisang pahina. Bigyan ng sapat na puwang ang magandang pag-aayos ng mga ulo ng balita at kaugnay na mga larawan. So sa pag-aayos ng pahina ng isang pahayagan ay hindi basta-basta gagawa ka ng balita o magsusulat ka ng balita na hindi naka-arrange. Kumbaga yung nagsiksikan yung mga words kasi may pagkakataon na malilito ang bumabasa ng iyong ginagawang balita. So kailangan pamalagiing hindi nagsiksikan, may sapat na puwang or spacing yung pagkasulat mo ng balita. Panglima, kung hindi maiiwasan ang pagpuputol ng balita dahil sa kakulangan ng espasyo ng pahina, tiyakin lamang ang pahinang paglalagyan ng karugtong at gawing malinaw ang pamagat ng karugtong at pahinang pinanggalingan. So, kagaya ng sinabi ko kanina, yung pamalagiing hindi nagsiksikan yung pagkasulat ng balita, dito naman ay huwag puputol-putulin yung mga salita. Kumbaga, kung hindi na mapasok or hindi na maipasok ang isang salita kasi mapuputol na ito, gawan mo ng paraan na sa paggawa ng espasyo, tiyakin ang paglalagyan ng karugtong at gawing malinaw. Kasi, kumbaga, may lituhan ng mambabasa kasi malilito sila kasi kapag ang isang salitang pinuputol mo na, halimbawa, pamahalaan. Tapos, pinutol mo ang salitang pamahalaan sa pamahal. Tapos, yung sa next space naman ay yung laan. So hindi na may pagkakalituhan talagang mangyayari sa mambabasa. Kumbaga, kung hindi na maipasok ang salitang pamahalaan sa isang taludtod o sa isang linya, so sa susunod na taludtod mo na siya ilalagay. Yung buo na talaga yung salitang pamahalaan. So narito ang mga dapat iwasan sa pag-aanyo ng isang pahina. Una, iwasan ang paglalagay ng ulo ng pinakamahalagang balita kung wala namang magpapatunay ng pagkakaroon na gayon. So, sa pagsusulat ng balita, so huwag agad gumawa ng isang ulo ng balita o headline na wala namang katotohanan o wala siyang konekta sa balitang isusulat mo. Pangalawa, iwasan ang paglalagay ng maliit na ulo sa mahabang balita. So kapag ang iyong balita ay mahaba, so gawan mo ng paraan na yung headline mo o unang ulo ng balitang isusulat mo ay hindi siya maiksi o maliit kasi hindi nakakatawag atensyon yon sa mga mambabasa. Kumbaga, kung makikita man lang nila yung headline na ginawa mo,
parang masasabi nila sa sarili nila na, hindi ko to babasahin. Kasi, kumbaga hindi makukuha yung atensyon ng mga mambabasa. Pangatlo, iwasan ang paglalayo ng magkaugnay na balita at larawan. Kumbaga, kapag gagawa ka ng balita, tapos may nilagay ka na larawan, dapat yung larawan na kinuha mo o nilagay mo sa balita mo ay magkaugnay sila o konektado. Kasi kung ang balita mo ay tungkol sa mga droga, like ganyan, tapos yung larawan na kinuha mo or nilagay mo is yung sa mga larawan na may mga basura. So hindi ba, kumbaga hindi siya konektado sa balitang nagawa mo at yung larawan na nilagay mo para sa balita na yon. Pangapat, iwasan ang paglapit ng di magkaugnay na mga larawan. So, kagaya ng nung number 3 na iwasan ang paglalayo ng magkakaugnay na balita at larawan, dito sa number 4, kapag hindi magkaugnay yung mga larawan ay huwag mong paglapitin. Kumbaga sa isang balita, maglalagay ka ng isang larawan dyan na konektado, tapos sa next na balita naman, another larawan naman na konektado pa rin sa balita na yon. Panglima, iwasan ang paglalagay ng larawan sa gitna ng pahina, gitnang horizontal o gitnang vertical. So, kapag gagawa ka ng balita, huwag mong ilagay agad sa gitna ng iyong sinulat na balita. Kasi may tendency yun na maputol yung mga words o mga salita doon kapag sa gitna mo nilagay yung larawan. Larawan na yon. Kaya, kung maglalagay ka ng larawan sa iyong ginawang balita, ilalagay mo ito sa kanang bahagi. Sa kanang bahagi. Para yung mambabasa ay patuloy nilang maiintindihan yung mga salita kasi hindi putol-putol. Pang-anim, iwasan ang paglalapit sa isang linya ng dalawang ulong pareho ng tipo, uri at laki. Pang-pito, iwasan ang paggamit ng purong hagdang-hagdang ayos na mga ulo ng balita. Kumbaga, kung gagawa ka ng isang headline, hindi yung mataas, kumbaga nagkakaroon na ng 2 linya, 3 linya. Kung kaya namang gawing isang linyahan lang ang headline, ay iyon ang gagamitin mo or gagawin mo para sa iyong balita. Sunod, atin naman pag-uusapan ang paghahanda ng dami. So, lagyan ng kwadro ang paglalagayan ng larawan. Lagyan ito ng malalaking X, isulat ang laki ng larawan, halimbawa, na sa makikita nyo, at ilagay ang ngalan ng larawan. So, kumbaga, kapag maglalagay ka ng larawan sa iyong balita, ay lagyan mo ito ng kwadro. Huwag agad-agad ilalagay lang dyan. Kasi basta't larawan yan, lagay mo na sa ginawa mong balita. Huwag. Lagyan mo rin ito ng design or kwadro, kumbaga. Or laki ng larawan. Kasi pangit rin tingnan kapag wala sa hugis o laki yung larawan mo. Kailangan mag-set ka talaga ng size ng ilalagay mo na larawan. At sa ibaba nito or sa gilid ng larawan, ilalagay mo kung sino yung nasa larawan na yon or saan mo galing ang larawan na yon. Kumbaga may reference ka. Pangalawa, isulat ang laki ng ulo. Halimbawa, 442 kung ito ang pinakamalaki at pinakamahalaga. Pangatlo, isulat din ang taludtod na patnubay. Halimbawa, suspek sa nakawan. Pang-apat, lagyan ng halang na guhit ang pagitan ng balita sa itaas at balitang susunod sa ibaba. So, ang susunod pang mga balitang hindi gaanong mahalaga ay maaaring ilagay sa ibang pahina. Hindi dapat na magsiksikan ang mga storya sa isang pahina, ngunit hindi rin dapat na may mga tinatawag na gray area o malalaking espasyo. Kumbaga, kapag medyo mataas na ang iyong pahina o ang iyong nagawang balita, para maiwasan ang pagsiksikan ng mga salitang binuo mo, ay ilagay mo ito sa susunod na pahina. Basta isipin lang mabuti at mag-analyze na kapag gagawa ka ng balita sa iyong pahayagan, ay iwasan yung may malalaking espasyo pa na pwede naman paglalagyan pa ng balita o yung espasyo na yon ay paglalagyan pa ng balita para maiwasan yung tinatawag na gray area o yung sa isang pahina ng iyong pahayagan ay may malaking pahina pa na hindi nagagamit. Yon. Ngayon ay ating tatalakayin ang pagsasanay sa paggawa ng dummy. So una, makipanayam sa isang punong copy reader at humingi ng kopya sa Xerox ng isang ginawa niyang layout sa dummy. Gayon din ng kopya sa Xerox ng CityDesk logbook at bumili ng kopya
ng lumabas na pahayagan nito. Kumbaga, suriin dapat ang bawat bahagi ng dami kahambing ng mga nakatalang materyales sa logbook. Gayon din, sa anumang katapat nito sa pahinang tinatapat nito. Pangalawa, igawa ng pag-aanyo sa dami ang pahinang pangmukha ng isang pahayagan ng sariling paaralan, pahayagan ng ibang paaralan, pahayagan sa Filipino na pang-araw-araw, pahayagan sa Ingles na pang-araw-araw. Pangatlo, gumawa ng isang pahambing na pagsusuri ng pahinang pangmukha ng 4 na pahayagang pang-araw-araw. Kumbaga, suriin ang kagandahan ng pagkakaayos ng mga pahinang pangmukha batay sa pagkakaayos ng mga ulo ng balita at larawan nito. Mula sa pinakamahalaga hanggang sa pinakamahina sa kahalagahan. Ang paggamit ng iba-ibang uri ng tipo ayon sa laki at ngalan nito. Pangapat, gumawa ng dami ng pahinang pangmukha ng lalabas na isyu ng sariling pahayagan sa paaralan. Kumbaga, isumiti ito sa grupong tagapayo upang pagpilian ng gagamitin ng patnugutan sa lalabas na isyu. So kapag ikaw ay gumagawa ng balita, kung meron kang tagapayo o may grupong tagapayo, ay dapat mo itong ipakita sa kanila upang pagpilian nila ito kung ano ba ang mas magandang gawin o mas magandang ilalabas na balita. Panglima, magtipon ng mga pahinang pangmukha ng pahayagang pang-araw-araw na magagamit na halimbawa ng bawat isa sa 6 na uri ng pag-aanyo ng pahina. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga larawan sa pahayagan. Ang larawan ay likas na pang-akit ng tao at ito na may tama. Kasi ito yung nakakakuha ng atensyon ng mga mambabasa. Sa tahanan, sa paaralan, sa simbahan, at sa tanggapan ay kalimitang tampok na palamuti ang mga larawan. Bukod sa ito'y nakapagpapatingkad ng kagandahan ng kapaligiran, batid ng lahat na kinalulugdan iyon ng marami. Bata man o matanda, babae man o lalaki. Tunay na mabisang pang-akit ng pansin ng tao ang mga larawan, lalo na yaong mga makahulugan at madulain. Maging sa mga tindahan ng mga aklat, magazine at iba pa, ang unang nakakaakit sa mga taong nagdaraan ay ang nakalarawan sa pahinang pangmukha ng paninda. Ito ay isang susi o sekreto na kapag ikaw ay gagawa ng pahayagan, dapat yung ginawa mo na mga balita ay dapat may kaugnay itong mga larawan. Kasi kumbaga, kung hindi pa binabasa ng isang mambabasa ang isang pahayagan, kapag nakita na niya ito, ang larawan nito na nakuha ang kanyang atensyon, ay maiingganyo siyang basahin kung ano nga ba ang nasa loob ng ginawang o nagawang balita. Sa pagkuha ng mga litrato o larawan ay may mga tuntunin dapat na susundin ang isang photographer. So narito ang ilang tuntuning dapat sundin ng isang fotograpo upang mapaganda ang pagkuha ng larawang pampahayagan. Kasi ang totoo'y hindi madali ang pagkuha ng mga larawang pampahayagan. Tulad ng paniniwala ng marami. Nangangailangan ito ng tanging mga pamamaraan, nangangailangan pa ito ng sapat na kaalaman sa simulaing pampahayagan. At isa sa pinakamahalaga sa pagkuha ng isang larawan na ilalagay mo sa iyong balita o sa isang pahayagan ay dapat mayroon kang pasensya. Kasi ang pagkuha ng larawan ay tulad sa pagpana ng ibon sa isang punong ng kahoy. Kung sa pagpana o pagtudla ng ibon sa isang puno ay kailangan ang buong timing sa pagpuntirya sa ibon, hindi sa mga dahon o sangang dinadapuan ito. Sa pagkuha ng larawang pampahayagan ay kailangan din sa anumang paraan, pating kayadman, padapa o pasilip sa pagitan ng mga hita. Ang pagkuha lamang sa mga bahaging inaakalang magiging makabuluhan sa balitang maaring ilabas sa pahayagan. So kailangang maging mabilis sa pagkuha, kailangang maikintal agad sa kamera yaong saglit na mga pangyayaring maaaring maglarawan ng aksyon o kilos. Yaong mga saglit na maaaring makapagpakita ng impormal na ayos ng mga taong sa isang gawain o mga taong impormal ang pagkakaayos sa isang angkop na tagpuan. So narito ang ilang tuntunin na dapat sundin. Una, kunan lamang ng larawan ang ilang taong kumikilos, lalong magaling kung mga 3 o 4 na tao lamang na nag-uusap, nagtatalo o naglalaban. So makikita nyo dito sa larawan, 'di ba? Makikita mo na nakafocus lang sa 2 tao yung larawan.
nakapokus lang sa naglalaban. Kumbaga kinuha lamang sa larawan na ito ang kasukdulan ng mga pangyayari. Kumbaga, yung isang tao ay binlang kanya yung tera ng isang tao na i-shoot na ang bola sa ring. So, ganyan, makikita sa larawan na nakakakuha talaga agad ng atensyon, lalong-lalo na yung mga mahihilig sa basketball. Kasi isa yung block sa larong basketball ang pinakamahalaga para mapigilan ang pagtera o pag-score ng isang kalaban. Kaya iyan ang isang highlight ng isang mga pangyayari kapag ikaw ay kukuha ng larawan sa iyong ginagawang balita sa sports. O, diba, makikita natin sa larawan na nakasentro lamang sa dalawa. Kung baga, hindi maramihan. Kaya, pwede mo yang gawa ng balita para makakuha ng atensyon sa mga mambabasa. Pangalawa, sa mga pagtitipon, sabihin sa mga panauhin na huwag pumwesto o humanay. Ang mga pangunahing panauhin ay magkunwaring walang nakikitang kumukuha ng retrato. Mag-relax lamang, magpatuloy sa usapan, tawanan, ngitian, at iba pa. Kagaya ng nakikita nyo sa larawan, di ba? Hindi nakapwesto ang mga kinukunan ng litrato, di ba? Yung isa naglalagay ng palay para sa harvester, yung isa naman yung palay isinasako na. Kumbaga, kapag ikaw ay isang photographer or kukuha ka ng larawan para sa ilalagay mo na balita, ay huwag yung kukunan mo ng litrato yung kumbaga nakapwesto yung mga kukunan mo, yung mga taong kukunan mo. Yung iba nakapusing na, yung iba nakangiti pa sa camera. Huwag ganun. Kumbaga, yung tinatawag natin na stolen shots, kumbaga, yung hihingi ka muna ng permission na kukunan mo sila ng litrato, at kapag yung kukunan mo ay i-grant or i-approve yung permission mo, ay bilang isang photographer, sabihin mo na patuloy lang sila sa kanilang ginagawa, huwag lang silang pupwesto or yung magpusing sila sa camera, kasi kukunan mo sila ng litrato sa pamamaraang stolen shots lamang. So, pangatlo, maging laging handa sa pagkuha ng mga di karaniwang pangyayari. So, kagaya ng sinabi ko kanina, sa pagkuha ng larawan, kailangan mo talaga ng pasensya. Kagaya ng makikita natin sa larawan, di ba? Kapag kukuha ka ng litrato, dapat meron kang timing, meron kang patience. Kasi dapat kuhanin mo talaga ng larawan yung mga di pangkaraniwang pangyayari. Kumbaga, kung makikita ng mga manonood o mambabasa ang iyong kinuhang litrato, ay mabibilib sila or makukuha mo ang kanilang atensyon na babasahin yung balita mo. Kasi sa larawan pa lang na nakikita nila ay nakakabighani na o nakakatawag na ng atensyon. Pangapat, hulihin sa kamera ang anumang nakakatawag pansin at kaakit-akit na pangyayari. Di ba? So, mapapansin naman natin sa larawan, di ba? Kung ikaw ay kukuha ng litrato para sa iyong balitang sports, ay kailangan mo ng timing o patience sa pagkuha ng litrato na yon. Kagaya na makikita natin sa larawan dito, di ba? Masasabi natin na yung kumuha ng litratong ito ay may perfect timing talaga. Ngunit yung perfect timing na yon ay bilang isang photographer ay isa ang susi doon ang pagkakaroon ng pasensya. Panglima, hulihin sa kamera kalagayan sa paglagay nyo yung makapagbibigay ng storya ang mayaangkop sa balitang kinauugnayan. So kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, kapag ikaw ay gagawa ng balita at lalagyan mo ito ng larawan, ay siguraduhin mo na yung larawan na ilalagay mo sa balita mo ay konektado. Kumbaga yung larawan at yung balita na pag-uugnayan mo ng larawan ay konektado. Kagaya ng kapag ikaw ay gumagawa ng balita tungkol sa maruming kapaligiran or basta't involved ang basura. So kapag gagawa ay kukuha ka ng larawan, ay dapat kukuha ka ng larawan na may mga basura. Kumbaga konektado yung balita mo sa larawan na nilalagay mo. Pang-anim, iwasang kuna ng larawan ang karaniwang kamayan, pwestuhan sa pagpapakuha at maraming pagpapakuha. At pang-pito, ito ang pinakamahalaga sa lahat. At una sa lahat, kailangang maakit ang mga fotograpo na magbasa ng mga manual at magazine hingil sa pagkuha ng larawan at mag-aral ng bago at bagong pamamaraan ng pagkuha ng larawan. So kapag ikaw ay isang photographer, kahit yung mga magagaling na ng mga photographer ay
kailangan pa rin nila ng pagsasanay. Kumbaga, ikaw bilang baguhan pa lamang, kailangan mong magbasa or mag-research, umungkat pa ng mga bagong pag-aaral o mga bagong pagsasanay o mga rules kung paano kukuha ang mga magagandang litrato. Para maging successful yung kukuhanin mo na litrato. At doon po nagtatapos ang talakayan natin sa araw na ito. Sana po ay magkakaroon kayo ng ideya o aral na magagamit nyo sa paggawa ng balita at sa pagkuha ng larawan na iuugnay mo sa iyong pahayagan. Maraming salamat po at nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan.